tungkol sa akin, okay ako ngayon. Masaya ako dahil sobrang daming dumadating na biyaya sa aking buhay. At may mga dumadating pang iba. Pangalawang katanungan. Kamusta kayo ni Beyonce? Basta, okay naman. Mas tumatagal, mas nagiging mas nakikilala. Nalaman yung mga ayaw at hindi ng isa't isa. Para mong boyfriend girlfriend na. Mas nagiging close tapos na future mas maging okay palalo. Walang magbago. Pangatlong katanungan. Gaano mo na kamahal si Beyonce? Ay grabe. Para sa akin, mahal na mahal siyempre kasi kahit nga sa vlog, parang gano'n na din. Mapag-matching na lang lahat. Ganyan kung ano nangyayari kasi kami, low-key lang eh. Pangapat, one word para kay Beyonce, then explain. Matapat yan. Yun talaga ang unang nakita ko sa kanya sumunod sa pool. Hindi siya nagbabago. Pag kahit anong sabihin sa kanya, hindi nakikita niya. Kung ano talaga yung nasa niya. Nakakatawa rin yung ganong gali niya kasi pagka ayaw niya talaga. Pag gusto niya sa isang bagay. Matapat talaga yung tao yan. Matapat talaga kahit ilang beses siyang sinusubok ng mga ibang tao. Wala talaga, hindi siya kaya. Kahit operan mo ng kahit hanggang di mo siya nagugustuhan, hindi ka niya mabait yan, batang yun. Number 5, pinakamasayang moment ninyo ni Beyonce. Dami naman eh. Wala Malilimutan. akong kasi halos basta kasama naman masaya eh. Pag mahati, halimbawa lang, galing kami sa vlog tapos gabi. Yun, ganun lang. Masaya na ako nung masyadong ganun. Nai-enjoy ko yung ganung mga bagay. Siyempre, kami-kami lang. May sariling usapan kami-kami lang, ganun. Kasi minsan pagka sa travel, dami-dami eh. Ka-distract pag wala hindi ka pwede. Mapili ka dapat sa sasabihin mo at lahat eh. Number 6, pre. Number 6. Kung may darating na isang tao para kay Beyonce, sino to? Ako na, andito na ako eh. Kaya dati na ako nakadating eh. Wala nang dadating. 7, anong nagustuhan mo kay Beyonce? Ang bagay na gusto niya talaga. Yung straight to the point. Wala nang kimi-kimi, bakit. Pang-8, kung mapapanood dito ni Beyonce, anong masasabi mo? Siyempre, Kung sabi ko, takpan mo ang tenga mo. Joke lang. Ay palagi kang okay kung nasa ang lupalop ka man ngayon. At ingat ka palagi. Mag-reply ka. Update ka paminsan-minsan. Messenger. Tamad yan mag-reply eh. Oo, tamad yan mag-reply. Sa akin hindi siya nag-chat Wala pa akong good morning kagabi pa to. Number 9, isang pangako na kinakapitan ninyo ni Beyonce. Pangako ko wala eh. Wala yung pangako ko, hindi ko nadala. Yun nga yung pangako eh. Hindi ko nadala ngayon eh. Naligo ako eh. Nakalimutan ko. Kaya hanggat nandito to, hindi ako mawawala sa kanya. Hanggat suot na ito. Number 10, ano masasabi mo sa mga supporter niyo ni Beyonce? Siyempre, thank you sa lahat ng suporta. Grabe, sobrang tagal na po ng samahan namin, isang taon mahigit na. Nandiyan pa rin kayo. Para suportahan kami, hindi lang sa sa love team namin, pati din sa mga kanya-kanya namin buhay sa channel ko. Grabe, hindi ko po alam kung magiging ganito para ka-successful kung hindi siya partner, Oo, dati sikat na din ako before si Beyonce, kaya mas lumag. Thank you po. Number 11, gaano ka kiligin magkasama si Beyonce? Kiligin? Hindi ko alam guys. Nagmumukhang ewan ako pag Hindi ko nakokontrol ang sarili ko guys. Minsan nakikita ko, nakakingisi na lang ako kahit di ko alam eh. Kung vlog nakangiti ka. Number 12, kung nagsiselos ka ba kapag may nakita kang kasama si Beyonce? Selos. Slight lang. Hindi naman ako, hindi mo ako nagpapahalata. Ay, nagtatanong siya sa'yo, gano'n. Na? Kinukumpronta ka? Hindi masyado. Hindi ko naranahan eh. Nasabi lang, ay kasama pala si ganyan. Ewan kung selos na Ano masasabi mo sa nararating mo ngayon at ni Beyonce? Sabi ko, napaka-swerte namin. Napunta kami dito sa Kalingap. At hindi ko alam kung anong buhay meron ako siguro kung wala ako dito. Kaya sobrang thankful ako kala Rab. Kailat Kuya Bal. Hindi lang yun, kahit sa akin, nakakatulong din ako. Kaya sobrang salamat talaga. So ito na pinakauling katanungan. Anong ayaw mo mangyari sa inyo ni Beyonce? Ano ayaw mangyari? Siyempre, mawala ang EDC. Siyempre, pag nawala ang EDC, mawawala din siya eh.